Mahigit ₱1,000,000 ang nabudol sa isang lalaking bumili ng sasakyan sa Quezon City. Akala pa niya nakatipid siya, yun pala, 3 silang may-ari ng sasakyang hinahatak na ng bangko. Nasa frontline ang balitang yan, si Gary De Leon. Ang pickup truck na yan, ibinibenta online sa halagang 1.3 million pesos. Mura na yan kumpara sa original price nitong 2 million pesos. Kaya naman, hindi na nag-atubili ang buyer na si Arwan Asi. Bumiyahe pa siya mula Zamboanga City papuntang Quezon City. Done deal naman, agad-agad yan. Nagpa-picture pa si Asi kasama ang ahente na si alias Anthony. Hindi nagduda ang buyer dahil original ang papeles ng pickup truck at may HPG clearance din ito. Pero nung maiuwi na ni Asi ang pickup sa Zamboanga, bigla siyang pinuntahan ng bangko. Hinahatak na ang sasakyan na hindi raw nabayaran ni Mark Jason na nakapangalang may-ari ng pick-up. Nagtataka si Asi dahil isang Andrew Agustin ang nakapangalan sa hawak niyang dokumento. Hindi naman makontak ni Asi ang ahente. Bumalik kami dito sa Maynila. Hinarap namin siya. Hinarap namin po siya. Kaso, wala parang wala siyang pakialam sa amin. Sana maawa din siya sa akin. Sa record ng Central Office ng LTO, lumalabas na galing sa butuan ng sasakyan. Nakaloan ito sa bangko sa pangalan ni Mark Jason, pero bigla raw itong na-transfer sa Capital Lock sa pangalan ni Andrew Agustin. Tingin ng LTO, may sabuatan sa may-ari ng mga sasakyan at mga tauhan ng ahensya. I-research natin yung mga papeles nyo, no? At yung mga lisensya ng mga taong kasangkot dito. Tapos papatawag natin lahat. Sabay-sabay. Magsasampa naman ang kasong swindling at estapa si Asi kung hindi maibabalik ang kanyang pera. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.